Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisteralets! CR tayo, let's go! Okay, let's go. So sa episode na to, gusto ko lang, may ask ko lang ako. Dahil wala kang handa na. Isi-save ko yung sarili ko, ang gaganda ng episode kanina. Teka. Hindi, kasi on the way dito kaninang umaga. So, yun lang kasi kanina yung anong tawag dito? Me time. So, on the way, parang nag-iisip ako ng topics. Sabi ko yung mga kasama ko competitive. Kung may mga guests sila, ako lang yung wala. So, nag-iisip ako. So, parang pumasok sa isip ko na, kamusta kaya sila? Pero Bakit naging So kanina, tinanong ko din siya sa sarili ko, kamusta na ba ako? So niisip ko, nakamustahin kayong tatlo? Naku, baka mag-aaway-aaway tayo dito. So yun, ang ask ko lang, kamusta kayo? Kasi 'di ba, isa siya sa tanong na ang bilis lang itanong, pang small talk. Pero kung yung deeper meaning nung kamusta ka, ang hirap niyang sagutin. Hindi pinag-iisipan talaga yung Oo. okay lang. Okay Ganun. lang, ikaw, kamusta ka? It's the willingness also to share. To share. Kasi just for our listeners also, we made a pact to be more open to each other. Correct. To be more Kaya anong pangalan na ng ng honest. GC natin? Free speech lady bosses. Dati active lady bosses. Na hinahanap ko nung isang araw kasi ina-archive ko kasi. Kasi 'di ba minsan madami tayong makaka-chat, ka-message para lang hindi matabunan. Pagka hindi na masyadong active yung chat na yun, ina-archive ko kasi. Kasi pag kami nag-message, magpa-pop up naman siya ulit. May ganon? Oo. May archive? Tapos ngayon, nung hinahanap ko na, Sa silent. ito kasi pinalitan yung pangalan. Ang nasa sa isip ko palagi, pag hinahanap ko, active. Oo, ako din eh. Shit, sabi ko, bakit wala? Tinanggal yata nila ako sa GC. Kung bina-backstab na tayo, leche. Gago! Ako nga, ang naisip ko doon, sabi ko, bagong GC ba to? Tapos nakalagay free speech. Tangina, sino lang yung kasama dito? Sino yung hindi sinama? Parang reminder lang. Kasi yung active lady bosses, ang tagal na nun eh. Kasi di ba may mga members nga kami na wala na ngayon. Let's pray for them. Yun nga, para alam lang on a daily basis as a reminder that we can say anything in the group. So kamusta? Kamusta? Kamusta kayo? Like, career-wise, personal growth, financial, kamusta kayo? Like, in general? Sige, I'll start na lang. Nagkasakit si Marcy kasi for a week na. So, napraning ako. Kala namin pneumonia na. Ang tagal ng ubo niya nagkalagnat. Lahat ng symptoms nandun. So, pina-check namin sa pulmo after a week. Okay na. I mean, she's doing well already. Work-wise, I don't know. Sometimes, you'd feel like you're not in the right place. Ako, family business na ako I have nothing wrong with joining my family business. Pero parang, minsan kailangan mo lang ulit bumalik sa realidad. Di ba? Yung utak mo parang floating somewhere else. Lalo na, we're all moms. We're always thinking about our kids. If you think about yourself, suddenly you'd feel guilty about it. Di ba? May gano'n na feeling na if you have a me time, shucks, ano kaya ang ginagawa nila? Shucks, tama ba itong ginagawa ko? Shucks, iniwan ko yung anak ko doon sa bahay ng parents ko. Ang hirap i-manage na may iniisip ka laging ibang tao. Well, ako, pagod ako Sobra. Hindi, totoo, pagod ako. Kasi, yung weaving kasi, physical siya. So, talagang buong katawan ko gamit na gamit. And then, most of the time, kunwari sabihin natin 70% physical siya. Yung 30%, iniisip ko din syempre yung pattern, iniisip ko din yung strategies and all. So talagang bukod sa yung sa mind ko naman, sa stand-up, sa podcast, sa lahat, kumbaga parang iniisip ko wala na akong time sa sarili ko talaga. Yung
kumbaga parang at the middle of the night, biglang, ay, teka lang, may ite-text pala ako, baka makalimutan ko bukas. So, kaya minsan nagme-message ako madaling araw eh. Kasi, Para di malimutan. para hindi ko makalimutan. Kasi kung once nakalimutan ko, Wala na. lumulutang lang yun sa isip ko na parang, ano kaya? Oo. Parang may nakalimutan pa ako Parang ganun, parang hindi pa ako satisfied na pwede na akong magpahinga. Oo. So parang lagi akong ganun. So, ganun ako lately, na parang lagi akong may kailangan gawin, tas hindi ko maisip kung ano yun. Kasi talagang meron akong kulang na hindi magawa. Parang ganun. Tapos, pagdating sa pahinga, wala. As in, parang, kailangan ko yatang mag-step back ng konti para sabihin sa sarili ko, anong ginagawa dito? May gumagapang dito sa Uod. Yung camera kasi. No? Akala ko, pag ano siya, push up siya. Kung bakit biglang may mag-workout sa video? Andito pa kasi yung isang guest namin. Gumagapang para maka-exit. Kahit baka makita daw siya sa video. Pero kailangan ko yun. Kailangan ko yung totoong tawa. Kasi kahit nasa stand-up tayo, kailangan ko ng totoong tawa. Ngayon hindi ako makatawa ng totoo. Kasi napapagod ako. Kailangan ko rin mag-step back sa mga ginagawa ko and isipin ko din yung sarili ko siguro. Na parang basta kailangan ko mag-pause muna kasi ang dami masyadong nangyayari. Alam mo, never ko naisip na gano'n, na iba yung pagod kasi na physical sa mental. Tapos kung mag-combine yung parehas, mas nakakapagod. Oo, pucha. Ibang Yeah. klase siya. Yeah. Diba? Lalo sa atin, pag buhat-buhat ng baby, Oo. pag maligo, Oo. ganyan. Kaya lalong parang, at the end of the day, parang feeling mo, shucks, drained out. At saka iba yung pagod ng katawan. Yung katawan, pagka pinahinga mo, tinulog mo, tapos na. Pero yung quality of sleep mo, parang feeling mo, hindi ka natulog. Alam mo yun? Gising Kasi ang ka. dami mong iniisip. Walang deep sleep. Oo. Ikaw, kamusta ka? Ay, nako. Ako okay lang ako sa, well, honestly, may takot. Yes. Yeah, kasi, Yes. I think we Sige, talked ilabas about mo. it Sige, really, ilabas mo. Siya sa may tissue ko. Bigay ng background. pwede ba o kami sabihin? na? Pwede. Oo. It's publicly Yun, kasi diba, known. merong isang journalist na nag-share nung viral video ko from 23. 23. Tapos, alam natin yung nangyari nung March, yung kay Gold. Oo. Tapos bumalik yung mga bashers. Tapos dati nakakatawa siya Oo. Yung minumura ka, ganyan. Nakakatawa lang. Pero ngayon kasi parang iba na yung dating. Kasi nangyari kay nangyari. Gary Oo. kasi. So parang ako, parang shocks. Hindi naman ako nagpo-post ng anything na offensive. Talagang iniingatan ko na yung page ko. Pero pwede pa rin palang bumalik yung ganun. Oo. So, ayan, kaya deactivated yung page ko, ganun, kasi para hindi na dumami yung mga bashers, tsaka para hindi na, kasi sinishare nila Sinishare nila ulit yung video para hindi na ma-share, ganyan. Pati yung mga picture ko, ganyan, sinishare nila. So, para mawala na lahat yun. Bakit kasi tong buwisit na, Yun nga yung na to, kung sino pa yung may, sasabihin ko na, kung sino pa may statue, paano bang sige, wag na nga. Bakit may moral compass pa siya after everything? Yun na lang yun. Tsaka nagulat ako, May nakikichismis off cam. ayun. So, nakakatakot lang. Tapos, syempre, dati alam niyo naman na yun na, yung stand-up, kasi may anxiety nga si Mike, hindi siya nakakatulog kapag, halimbawa, gabi na. Kasi gabi yung mga ano natin Hindi siya nakakatulog kapag hindi pa ako nakakauwi, tas 1 na or 2 na. Paano pa kaya ngayon? Tapos Diba? naglalasing ka lang pala. Yun nga minsan ano pa, Sabihin mo kay madaling, Mike ngayon, wala na akong kainuman, safe na ako. Ay, si Gini pa pala. So, ayun. Ewan ko, parang ang irresponsible lang on his part. Ganun. For him. Oo.
Tsaka hindi niya alam yung background din na matagal na yung video. Oo. At nagbagong buhay na ako, Tsaka nag-church anong na. nag-trigger sa kanya para i-share yun? Alam mo, weird nga talaga eh. Out of the blue. Nag- Na hindi naman na nagsisirculate yung Kaya ano na nga. yun, di na siya Oo, viral. Nalanadya na ewan. Baka may nag-send sa kanya. Yun yung iniisip ko. Pero kahit naman may nag-send sa kanya, bakit kailangan niya i-post? Tsaka of all people, ba't siya pa yung naggagaganon? Kaya nga. Naiinis ako sa Or kanya. pwede kayang dahil walang nag-speak up, pwedeng, eto naisip ko lang, pwede kasing nang titrigger siya dahil hindi na walang nag-speak up tungkol kay Gold eh. Ibig ko sabihin, Hindi walang siya ganun ka balitang-balita. Kumbaga. binalita siya in the sense na may nangyaring crime. Okay. Pero para pag-usapan siya as stand-up, as mga material, wala Oo. silang na-interview, Oo. Kasi coming from kung kanino. So, kaya siguro na nanti-trigger sila. gusto nilang pag-usapan na Yun hindi yung naman viral. dapat sila nagme-medal dyan kasi Correct. hindi naman nila alam talaga dapat. Ganun. Pwede Wala. kasing ganun. Oo, kasi syempre, basta Na hindi sila satisfied dun sa nabalita nila eh. Parang Oo. ganyan. So, naghahanap So, pa sila chismis ng lang. oo. Naghahanap pa sila ng ibang iti-trigger para finally may magsasalitang someone. Oo, Parang pero ganyan. hindi natin bibigay yung satisfaction na yun sa kanila. Dahil hindi nila alam. Ang hirap ikwento sa buong mundo yung background ng simula pa lang, 'di ba? So parang kung walang may gustong magsalita, edi hayaan nyo na. Ano na to? Women who cry. Yung Riverman. Inagaw no? Ginawang women lang. So, mula sa kapos. Nag-dump lang ng galit. Ang dami yung tanong kanina oh. Alin? Doon sa Ayun chat nga. group, mga gaguhan Oo lang. nga. Teka, ako nga, di nyo pa ako kinakamusta. Oo nga. Kamusta ka na? Women who cry. Oh my God. Hindi ko alam. Alam mo, feeling ko ngayon nakaano lang ako, survival mode. Simula nung nanganak ako. Oo. Wala, parang Parang zombie? Zombie araw-araw? feeling ko, nabubuhay lang ako dahil kailangan. Alam mo yun? Kasi meron ako baby, tapos buntis na naman ako. Parang hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Ngayon mo lang sinabi na buntis ka. Buntis ka, Kay! Hindi lang nagkaalaman. Kasi hindi naman ako nagpo-post about it. Kaya Oo nga, nga, as in, ngayon lang galing sa bibig mo. Kaya nga eto, Baby reveal! may nakausap yung best friend ko na lalaki, nakausap ni ate, nung nakaraan lang. Tapos parang nabanggit niya. Ano sabi niya, parang niloloko niya, no, hindi pa nga kayo nagkikita ni Kay. Makakadalawa ng baby yon. Sabi niya, ha? Buntis na naman! Sabi, hindi ko pa nakikita yung unang baby niya. Buntis na naman. Ganyan. So, binalikan ako nung best friend ko. Sabi niya, bakit hindi mo sa akin sinabi na buntis ka? So, akala ko, coming from a concern standpoint, yun pala, dahil lang hindi pa kami nakakapag-inuman after kong manganak. So, di ba yung sakit na parang, tangina, hindi mo nga ako makamusta, hindi mo nga ako mabisita. Tapos magagalit ka sa akin, hindi ko sinabi sa'yo yung buntis ako kasi hindi pa tayo nakakapag-inuman ulit. Baka way naman niya lang sabihin sa'yo na namimiss ka niya. Pero, sa buntis mo sasabihin, sa buntis mo na naman, Oo diba? nga. Parang, hindi siya masyado. Hindi siya helpful. Oo. Hindi niya Though, napili gets yung naman, words niya. though gets ko naman na he meant no harm naman. Mm-mm. So hindi ko na lang siya Oh, thank pinansin. So yun, so ngayon kung kamusta ako, hindi ko alam eh. Ewan, hindi ko alam. Feeling na to. Okay. Yun kasi mula nga nung nanganak ako. Pero bumisita si Anton at least somehow Oo, na pero iba. syempre, di ba? Parang band-aid lang yun eh. Parang ganun yung dating. Do masaya ako syempre, may baby ako, pero alam mo yung pakiramdam na so ano nang gagawin ko ngayon? Biruin mo, nanganak ako, na CS ako, after 3 months bumalik ako ng trabaho. After 2 months of working, putangin na buntis na naman ako. Tapos may maliit akong inaalagaan. Alam, nung Holy Week nga, na out of balance kami. Di, donkey? Donkey! Bakit nahilo ka?
Kasi umaga, so pinapatulog ko siya, nakatapos silang kumain. So, parang bigla ako nahilo. Higa na kami sa kama eh. Bigla ako nahilo. So, imbes na yung bagsak ko ipapunta sa kama, papunta kami dun sa cabinet. So, yung ulo niya, yun yung tumama dun sa cabinet. So yung kinikwento mo na nauntog niya yung sarili niya, ikaw pala nauntog niya. Gago, iba pa yun. Sira, iba pa yun. So, akala ko talaga yung cabinet niya wasak na. Kasi ibang klase talaga yung bagsak namin dalawa. Tapos may Umiyak narinig siya? akong, tapos may narinig ako nag-click sa tuhod ko. So, akala ko, bali yung buto ko na naman. Ay, yung dati mong knee from Ito dancing. yung na ano. So, ito naman sa kabila. Grabe. Sabi ko, ano Patay na daw. nangyayari? So, Yun na lang, siguro gusto ko lang isipin para hindi ganun kabigat. Face siya. Face lang to lahat. Parang roller coaster. Malalampasan rin natin. Kasi kung iisipin mo siya na hanggang kailan to, hanggang kailan matatapos to, baka lalo ka lang ma-depress. Look forward to meeting your new baby. Also, isa pa yun. that's a fun thing. Oo nga. Parang hindi masaya. Kasi nga si Donkey, sobrang clingy niya. So, paano pag magpapadede ako, anong gagawin ko sa kanya? Dalawa silang buhat ko. Oh, Feed mo parang na rin twins. siya. I-feed mo na rin. Ay, Balik kayo sa wow. breastfeeding. Ay, wow. Ay, di isa lang yung gumagana. Both are working. Yung Ha? boobs mo. Ano? Parehas nakakapag-breastfeed. Oo. Bakit? Pero ayaw niya na. Okay. Ayaw na niya. Tinatry ko, ayaw niya na talaga. So, yun. Yaya. Puta, isa pa yung yaya na yan. Ina, isa pa. Problema ko din yung lecheng yaya na yan. Kasi, parang siya yung nasusunod sa aming dalawa. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, magpalit na tayo ng pangalan. Ikaw na si Kay, ako na lang si Jackie. Ko kasi, Talaga yung pangalan. diba? Kasi, papasok siya kung kailan niya gusto. Uuwi Uuwi, naman nun. uuwi siya kung anong oras niya gusto. Pagka mga holiday nga nasa bahay ako, di ko na lang siya pinapapasok kasi naiinis nga ako na nakatenga lang siya, alam mo yun. Pero bayad siya. Hindi ko siya, wala akong Bayad inaawas. na buwanan? Monthly sweldo? Weekly siya actually. So, pag ayaw niya pumasok, sige. Basta wala akong trabaho, walang problema. Hindi ko siya inaawasan ng anything. Tapos kahapon, nag-birthday siya ng Thursday. Hindi ako pinasukan ng Friday dahil Walang masakit paalam. daw yung ulo niya. Aba, punyeta. Hindi. Tapos first time ko nagalit sa kanya. Niratrat ko siya sa messenger. Sabi ko, abuso ka. Sabi ko, nung Holy Week, 2 araw kitang di pinapasok. Di nga kita kinaltasan kako. Kasi may favor ako sa'yo na papalitan mo ng Sunday. Yung ngayon nga, para pumasok siya. Tapos sabi niya, yun nga kaya nga di ako pumasok kasi papapasukin mo ko ng linggo. Ay ko, tangin ng talino mo. Kung mag-abo talaga tayo. Inaway mo? Inaway Hindi ko naman na siya nagalit. kasi hindi ko, naiinis na ako dahil nang aabuso na masyado. Pero nakakatakot yan na kasi hindi mo alam kung anong ginagawa kay Donkey habang sila lang magkasama. Hindi, may CCTV naman ako eh. Tsaka doon naman yung mami niya ng Sunday. To assist. Tapos, so ngayon, naghahanap ako ng bagong yaya. So baka may mga yaya dyan na gustong pumasok ng trabaho. Comment nyo lang please sa episode. Yun. Pero okay siya sa bata. Yun lang talaga, may ugali lang talaga siya. Tapos alam mo yung yaya na alam niyang hindi mo siya agad mapapalitan. Oo, kasi kailangan mo siya. Oo, kaya ang tapang ng mukha niya talaga. Tsaka may bond na siya kay Donkey. So, yun. Pero naiintindihan ko yun. Yung alam nilang kailangan mo siya, Oo. kaya hindi Alam ka... nilang hindi ka kaagad kasi makakakuha eh. Kaya, kung anong gawin nila, wala silang... Matapang. Oo, matapang masyado. So, yun. So, mula sa kapatid mo. Hindi, eto naman, sa masaya naman. Ano naman yung magandang nangyayari ngayon? Doon naman, syempre, buksan nyo naman yung isip ninyo sa magagandang nangyayari. Ay, hindi. Doon lang tayo. All right. Welcome to the Halo Halo Show,
We're on a quest to save Manila traffic from boredom. Quest? What are you, Frodo? I'm trying to tell them about our podcast. On a quest to save Manila traffic from boredom. Yeah, I'm bored. Can you do better? Okay. Welcome to the most awesome podcast in the whole universe. Maybe not the universe. Listen to the Halo Halo Show, where we talk about what's trending in the Philippines, among other things. Yeah, we talk about our lives, make fun of each other, and we really will save you from boredom. Yeah, it's our quest! Grab your swords! And your headphones. Listen to the Hala Hala Show. Stream it on all your favorite podcast platforms. Ano ba? Mas nakakatulog na ako. Kasi hindi na okay. ganun. Kasi nagsasolid food na si Marcy eh. So at least somehow, pagka kunyari heavy dinner siya, konti na lang yung gising ko tuwing madaling araw. Yeah, that's a good thing. Malaking bagay ang tulog ah. Oo naman. Nakakatulog na rin ako somehow. Oo. At saka wala kang yaya di ba? Wala akong yaya. Nya-nya. Pero wala akong yaya. Roger, wag mo ako damihan. Pero ini-enjoy ko. Nakakapagod siya. Pero yung thought na nakakasama ko yung mga anak ko all day long, I appreciate it. I'm grateful about it. Ako yung, sa dami kong ginagawa, si Kirby, grade 2 yun May initiative siya na mag-aral mag-isa. Gumawa ng assignments mag-isa. Tapos siya pa magre-remind sa akin kung ano yung kulang ko na kailangan i-sign. Basta, Organized. grade 2! Hindi ako ganun ng grade 2. Pati nga yung panganay namin, hindi siya ganun eh. Kumbaga parang nagugulat ako na parang kahit sobrang pagod ko, dun ako na kasi syempre lahat ng kailangan niya, feeling ko kasi yung grade 2 na yun, hindi pa niya alam masyado lahat ng kailangan niya. Pero ang laking bagay na siya yung nagre-remind sa akin kung ano yung kailangan kong gawin para sa kanya sa school. At nagagawa na niya yung mga assignments niya mag-isa. Responsible na Pag siya. sinabi niya 4 o'clock siya gagawa assignments niya, 4 na makikita mo bumababa na yan bago pa lang mag-4. Yung parang 5 minutes to 4. Pupunta na yan sa sa desk niya. Kumbaga parang, ay, salamat Lord, binigyan niyo ako ng anak na ganito. Kumbaga parang minus na siya dun sa sa bigat ng gagawin ko. Personality rin yun eh, no? Oo. Personality. Ano siya, yung perceiving, yung basta yung judgment. Basta part ng yun eh, ng assessment ng personalities. Mataas kasi EQ nung batang yun eh. He also is part of it. Nakikita niya na napapagod kami ni GB. Minsan siya pa nga magigising kay GB eh. Para, Daddy, hatid mo na ako. Ganon. Ako hindi ganun ka-mature si Lucas. Pero maganda yung kasi kakagaling lang namin sa yung second term PTC nila. Matagal pa yung nila school year nila, may third term pa sila. Pero, kasi di ba sped siya nung grade 1. Tapos ngayon, regular school siya. Iba school year nila? Oo, ang August. moving up nila sa May 30 pa. Matagal yung nila. 2 months. Oo. Okay. Tapos balik nila August. July. July. End of July. Tapos, ayun, nasanay kasi kami sa SPED na 1 hour, tas naka-slot yung yung PTC nyo kasi madaming pinag-uusapan. First time namin na ang PTC namin is, yung nakapila kami sa regular parents. So parang, yun. Tas ang ganda din ng grades niya. Oo. Maganda yung feedback sa kanya kahit sa behavior niya. So, Okay. so parang, nakakatuwa. Tsaka, di ba may pinagdaanan din kami recently. Oo. Ayun, hindi siya naapektuhan, kumbaga. Hindi siya Oo, nag-act oo. out. malaking bagay yun. Oo. Hindi siya na-trauma. Oo. Oo. Sabihin ko na nagka-accident Yeah, kasi kami accident. nung January. Oo. So, ayun, hindi siya, wala, na-carry niya. Actually, weirdly, nahihilig siya sa mga racing. Yung cars niya. Ay, mga yung mga go-kart. Pag makita siyang go-kart, gusto niyang siguro para may sense of... na siya mismo yung nag-drive. Okay. Parang siguro para may sense of control siya. Ganun. Siya yung may hawak ng Ako na nga lang magdadrive para sa magulang ko. Parang ganun niya yung dating. Wala akong tiwala sa Ang weird. Weird, no? Parang nag-step up siya. Oh, parang ganun din. Oo.
Ako, nothing in specific. Wala talaga. Hindi, meron naman. Pero ayoko lang masyadong mag-share. Kasi medyo sensitive siya. So, siguro na lang, yung pinaka-thankful lang ako ngayon. Yung handful ako, pero hindi ako empty-handed. Nice. Yeah. Meron, sakto, sapat, pero hindi kulang. Oo. Like sa lahat ng bagay, sa pagmamahal, finances, lahat. So, yun. Hindi, parang ganda nun, Kay. Oo. Ganda yun. Kasi, Tsaka nakukuha mo yung gusto mo. I mean, in oo, terms of food, okay pa din. Okay pa din. Extra hand, anything meron you naman. May tumutulong naman. Ganyan. Ang dami lang kasing, Uy, wag mo di ba ito nga yung sinasabi ko? tips mo yung Ito yung sinasabi ko nga, di ba, na tangin yung buhay ko, naka-fast forward siya. Oo. Na hindi ko minsan maintindihan Pero, anong okay, nangyayari. na-enjoy mo yung 20s mo. Nang sagad-sagad yun talaga. lang. Na-enjoy mo. Nakita ko nga na may isang video ka na pinost na nagda-dive ka. Kala ko bumalik ka sa diving. Naka-travel ka, dive ka, di ba? Pero yun nga, fast Alam ko lang na forward. ganito. Sana nag-dive na lang ako ulit. Sana ikaw na lang nag-dive, hindi siya yung Mababalik mo naman eh. Oo. After nga, Pero how siguro many sa sobrang fast-paced niya, hindi ako maka-keep up. Yun lang siguro yung nirereklamo ko ngayon. Feeling ko kaya ko to lahat. years? Yes. Pero wag naman yung ganitong sabay-sabay na sunod-sunod. Parang ang OA binigay naman. sa'yo yan kasi alam ng Diyos na kaya Diyos na kaya mo. Ano ba to? Bible, ano ba Bible to? study. Bible study study. ba to? Bible sharing. Wait lang, meron akong verse para sa'yo. Tapos kukunin ni Jillian sa laptop niya. Ano ang screensaver ko today? Paper niya pala. Flash mo na dyan. Yun lang. Feeling ko kaya ko naman to lahat talaga. Kaya lang, putya, ang bilis kasi talaga ng facing. Hindi ako makakip, di ko kaya, Lord. Sobrang bilis niya. Imagine, wala pa kaming isang buwan ni Anton na kinasal. So, ang dami agad nangyari. Sunod-sunod na naman. Pero, sabi ko nga sa kanya, ang aga naman tinitesting ng through thick and thin natin ka. Ano ba yan? Anton. Pero maganda, Kay, isang buhos lang sila. Parang, imagine Hindi tayo sure. Ang nega talaga niya today, no? Pero yun, parang, imagine mo they'll grow up together, maglalaro sila. Oo, ganyan. para silang twins. Oo. Sige. Sige. Sipin ko na lang na delay lang yung isa. Naiwan sa loob. Delay. Oo, parang ganun. Ganun lang naman ginagawa natin eh. May hahanap tayo ng at least. Athlete. Diba? Looking So, at ang the topic, positive side. tapos ang title nito, at least. At least. Yes. Pero alam nyo, naisip ko pala, no? Kasi meron akong isang nakausap. Nag-rant lang din ako. Na parang hindi nakalimutan ko sa kanya sabihin na gusto ko lang gusto ko lang makinig Malabas. ka. Oo. Putya, ang ginawa sa, ako Advice nga. ng advice. Ay! Ay, yan ang May kilala akong pinaka-nakakainis. Diba? Yan ang pinaka-nakakainis. Ganito. Buti nga, ikaw ganyan lang. Ako nga ayoko ganito na eh. ganyan. Parang, Si Chris Aquino. Para mas okay kung bigyan ka na lang na advice. Di ba una yan, but do you wanna listen or do you want me to give advice? Pero kung kino-compare pa yung buhay niya sa'yo, wag na ganun. parang, ikaw na pala yung mas matindi problema. Sorry Eto lang kasi yung akin eh. Eto lang binigay eh. Nakakainis. Eh, Saan yung ako kanya? Saan yung kanya? Gusto malaman. Oo. Alam mo ba, may friend din akong ganyan. Sino ganyan si Chris? Parang kilala ko yung friend mo. Parang medyo friend ko din. Alam mo, I wonder kung mga babae lang yung may mga ganito. O yung mga Meron boys din. Di ba? Oo. Feeling ko meron din. Mas vocal lang siguro tayo dahil mas matindi sa kanila kasi hindi nila nailalabas. Uy, pero na-appreciate ko sila, Josel, na talagang kiniklaim nila na emotional sila. Ganun yata yung mga oo. bagong generation ngayon.
Kasi 'di ba yung mga machismo, mga ano, yung mga Wala, Yung mga- kikim ko to. oo, yung mga kasi hindi kaya ko to eh. 'Di ba yung mga ano, yung mga traditional na mga lalaki or yung mga kahit nga yung mga 80s na lalaki, yung pinanganak ng 80s, medyo maano pa sila eh. Hindi sila express. Oo, hindi pa sila expressive. Parang sign of weakness ang being vulnerable. Pero yun nga, yung nag-guess natin sila Josel kanina. Ang saya na in touch sila sa ano, Sa emotions. sa emotions nila. Na-appreciate ko nga. Ang galing mag-ano ni River. Natuwa Oo. ako. Ang ganda niya magsalita. Correct. So, alam nyo na, I mean, sa listeners, mga comedians, may mga pinagdadaanan din. Kami, ganito lang. Pero may ibang mga comedians could be even going through something na hindi natin alam. Lalo na yung mga boys. Kasi kami, 4 out of 7 female comedians out of the hundreds of comedians out there. So, hindi lagi nakakatawa ang mga komedyante. Oo naman. Kaya nga tayo maraming jokes doon natin hinuhugot Nahuhugot, yung ano natin. Ginagawa lang natin nakakatawa para lang, yun nga, at least. At least. Parang ganon. At least matatawanan ko to. Parang ganon. Diba sabi mo nga, parang alam mong you got over a problem when you get to laugh about it already. Yun yung ano, yung narinig ko dun sa Last of Us. Ano siya eh, psychologist siya ni Oh yeah, ni Pedro. Oo, ni Pedro Pascal. Oo, ni Pedro Pascal doon. So parang yun yung sinabi niya na tumatak sa isip ko na parang Nilabas mo, kailangan mong sabihin yung something that you're scared of Yeah. para you will start healing from it. Parang ganon. So parang dahil nailabas mo na, parang medyo You're ready to heal. medyo naisip mo na or narinig mo din na sa ibang tao na hindi lang ikaw nag-iisa. And you're aware of it. At least you're aware of your emotions. It's the first stage of acceptance. Ito pala kakwento ko lang din. Alam, nakakatawa yung OB ko. Yun na naman si Obi mo. Anong ginawa? Nakakatawa siya kasi nung nakaraan na nag-consult ako sa kanya. Parang yun nga sabi ko na, Doktora, feeling ko kailangan ko magpa-check sa psychiatrist or psychologist. Oo. Baka may marirecommend ka. Oo. Alam mo, tanong sa akin, nagsisimba ka pa ba? Oh my God! Hala! Alam mo, magpalit ka na nga lang ng ano. ng OB. Tapos, parang nagdasal kami dalawa. Di, okay lang sa akin. Kasi talagang You might sobrang need it. sobrang Yeah. heavy ng Yeah. pakiramdam ko. Yeah. Di, sige. Pucha, pagdasal magdasal, alam mo sabi sa akin, ayan, born again ka na. Di ba? Totoo ba? Wait lang. Oo, sabi So, sa born akin. again ba siya? Oo. Sabi sa akin, anong tawag nito? Tinanong niya kasi bago kami magdasal. Sabi niya, ready ka bang tanggapin si Lord sa puso mo? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, anytime. Dasal kami. Tapos after nun, ayan, sabi niya, born again ka na. Ha? Wala, baka nga totoo yun na binasbasan ka na. Nagdasal lang kami, hindi naman basbas or something. Baka nga. Baka Pero sa akin na problema kasi gumaan yung pakiramdam ko. Oo. Parang ano kasi yun, technically, pag pinray mo na yung salvation prayer, born again ka na. Yes. As a born As again. a born again. So sa akin, wala namang problema. By an OB guy ni. Rebirth ka nangyari. So ipapadala daw niya yung check-in niya kung magkano daw kung magkano daw yung panganganak mo. Hayop. Though, nung time na yun, gumaan naman yung pakiramdam ko. So, Okay. feeling ko okay lang naman. Oo, okay. Pero iba pa rin pag therapist. Tingin ko Hanap tayo. Huwag na. Psychiatrist. Wala akong pera para. Hindi, joke lang. Hindi, pero kung Comedy at Manila least- nagpa-provide. Di ba? Si James. May referral. Hindi, yun, mga kaibigan ni Ann yun sa sa Bulataw Center dun sa Parang pinakausapan lang niya actually. So yun. Pero kung gumaan naman yung mo, ganun Hindi, naman tsaka talaga okay naman ako. Ibig ko lang sabihin, Nasobrahan ka lang. para Kumbaga overwhelmed lang Oo. ako. Nagsasabay-sabay kasi. Oo. So, Yun, yun nga. Tama lang pala yung free speech na GC natin na ginawa ni D. So,
Yun. Uy, tsaka na-appreciate ko nga Gusto yung mo GC tawagin natin. ko ulit si... Tsaka hindi ko nga sinend sa kanya yung... hindi naman na alam kung sino yon sa ano na to, sa cut na to. Hindi ko na sa kanya sinend. Yung ano. So... Ano lang, last na. Parang Oh. unfair lang din kasi parang tayong mga female stand-up comedians, yung career natin always fluctuating. fluctuates and we need to have a step back. Napaput on the side lagi yung stand-up natin because we have to give priorities to our families, to our mental health, etc. Whatever's going on in our lives. Yung boys lagi andun lang eh. Di ba parang sayang, hinayang lang in a sense. Kasi ang laki din ng potential ng female stand-up. Oo. Malaki ang potential ng mga single na walang yeah. anak, walang Yes. walang ibang... Natin. Kaya hindi ko din masisisi yung generation ngayon kung ba't ayaw nila magkaanak eh. Kasi talagang career-driven sila. Gusto nila pataas yung nila, yung career... Yung basta, yung momentum nila. Projectile nila, yeah. Sa atin, hindi natin, kahit gusto natin, tuloy-tuloy na pataas yung momentum natin. Hindi gaganon yan bababa yan. Kasi yun nga, may other priorities tayo. Which is yung family, yung mga anak, yung needs ng mga anak. Tas in other activities. It's unfair to a point na sometimes when we try to be up there, selfish mo. Where's your time for your kids? Diba? At saka, pagka mami ka kasi, pag niway mo yung mga bagay-bagay, lagi siya mong pipiliin yung bata, yung family mo eh. Oo. Over career. Oo. Maternal instinct na rin yun eh. At saka, ewan ko feeling ko may mga tao na, kunyari, lumalabas yung nanay, ganyan. Feeling siguro nila, sobrang okay lang sa pakiramdam natin na iniiwan yung bata kung kanino. Diba? Hindi nila Sobrang alam yung unfair internal yun struggle eh. mo. Oo. Oo. Alam mo yung pag kunwari ako nagiging vocal ako na nagsasabi ng, hayaan mo mga yan. Yung tas natatawa sila. Tapos syempre ako kala nila nagpapatawa rin lang. Well, nagpapatawa naman talaga ako. Pero deep inside parang medyo hindi eh. Oo, hindi. Patawa lang to. Oo. Kumbaga parang syempre gusto ko rin nandun ako. Gusto ko rin na tinitignan ko din sila. Gusto ko nandyan. Kasi alam mo yun, namimiss mo din sila. Oo. Big time. Pero gino-joke mo lang. Akala nila hindi mo mahal yung anak mo. Pero hindi, joke lang talaga yun eh. Kasi kung hindi mo naman talaga, kung hindi ko mahal mga anak ko, matagal na wala sa akin mga yan. Iba na talaga nag-aalaga ng mga yan. Tsaka kailangan daw tayo ng kids up to a certain age. Yung attachment theory ng psychology. Till 5 or 7 or 25. So, 35. Yung physically attachment ang dapat nandyan sila. Doon sila nagiging confident, mas secure sa sarili nila. Tapos OC pa ako. Pagdating ko sa bahay, hindi ko pa makis ng todo yung mga anak ko. Kailangan maligo muna ako. Alam mo yun? Grabe ka naman, actually, Di. Akala ko dahil sila yung Ay, pawis-pawis. hindi. Yung kumbaga parang feeling ko may dala akong virus. Oo, parang gano'n. Since COVID. Oo. So, yun. Ay. Pero sa akin, parang ang maganda naman dito, sabi nga ni Jeannie, face lang siya. Yeah. Lalaki naman sila eh. Tapos pag lumaki na sila, pwede na tayong kahit ano. Pwede na ulit pwede na tayo magwalwal ulit. Yeah. Kasi ito si Kay talagang kainuman ko to hanggang alas 5 ng madaling araw to. Ito nga, nakakatawa pala. Si mama umalis kagabi. Parang may Bible study, ganyan. Matagal siya mawawala. Umalis siya mga 6 na. Sabi ko, kako, gabi na, aalis ka pa. Ko, ano oras ka babalik? Siguro matapos yung mga 10, kauwi ba ng matinong mama yan? Sabi ko. Nananadya ka. Sabi niya, sila ulo ka. Sabi niya, ikaw nga umuwi ka alas 2. Sabi ko, hindi pa ako mama nun. Sabi ko. Bakit ganun, no? Yung mga bata, yung labas natin, yung mga bata labas, mga gimmick, ganun. Yung labas ng mga magulang Bible study. Zumba. Ano? Nakipagpuyatan ka sa pag-Bible study? Anong laban mo dun, di ba? Okay, di ba yung pag nagsusumba, magaganda yung mga damit, yung mga crop top. Shiny shimmer. Sabi ko, lalabas ka ng naka-crop top ka, anong gagawin mo? Magsusumba ka na naman. Sa nanay.
Dati, pag naka-crop top ka, makikipag-inuman ka. Pag nanay ka na, magsusumba ka na. Pwede yan. Oo. Ay, nako. Ang hirap maging nanay. Akala ko dati madali lang magpapadede ka lang, papalit ka lang ng diaper. Lang! Akala ko ganun lang yon. Kasi, di ba nga, ilang bata yung inalagaan ko. Akala ko ganun lang siya. Oo nga. Pakainin mo, manood mo lang siya ng TV. Pucha, hindi talaga ganun lang. Kaya nga nainis ako ngayon pagka yung mga feeling parent. Diba? Kasi may mga tsahin na ganyan, mga lolo-lola or someone, na wala namang anak, na nakialaga lang ng kung sino. Tapos bibigyan ka ng parenting advice. Parang, okay ka lang. So, ako, nakikita ko tuloy yung sarili ko sa kanila nung wala akong anak. Tapos ang dami kong naalagaan. So, feeling ko alam ko na lahat. Feeling ko naranasan ko na lahat. So, ngayon, looking back, na parang nakakabwisit pala yung gano'n. Oo. Parang hindi pa inumin paracetamol yan, okay lang. Kaya yung mga nanay sa Facebook, ang bilis matrigger na mga yan eh. Lalo na pag sinabi, ba't ganyan? Pag inano mo na yung, pag question mo na yung kung ano man pinost nila, ang bilis matrigger na mga yan. Kasi hindi mo alam yung pinagdaanan ko, yung mga ganon. Deserve ko to, yung mga ganon. Alam mo yun. So, kaya ngayon naintindihan ko na rin yung mga nanay na yung bumabawi sa sarili after mga anak. Yung nag-gym, nagpapaganda, lumalabas, nagpo-post na ng selfie nila. Kasi, yun na yung way nila para, alam mo yun, ibalik yung sarili nila. Oo, yun pala yun. Akala ko pa-eme lang. Mga patwitams to, nanay na. Pa-vain. So, hindi pala ganun. Hindi yun. Parang siya process of healing para sa kanila. Yun lang. Self-care. So, pucha, ang dami ko palang ginudge dati. Oo naman. Episode tayong ganun eh. Ang dami ko Mga nanay na parang ginudge. selfie. Oh my God. Siguro kaya ngayon kinakarma. Hindi, it's for you to understand. Yes naman. Outlook nito. Pero, kaya rin siguro ako nagpupuyat kasi yun yung me time ko eh. Oo nga. Totoo yun. Correct. Oo, totoo. Kahit anong gawin ko, basta mag-isa lang ako. Parang ganun. Natulog sila habang naririnig ko yung mga hilik nila. Kahit nagtatrabaho ako, at least me time ko yun. Na walang magulo sa paligid. Yung walang may kailangan sa'yo. Oo. Tsaka ang laking tulong ng may kasama ka. Like, pwedeng yaya, pwedeng someone, pero iba pag yung asawa mo mismo yung tumutulong sa'yo. Mas iba siya sa pakiramdam. Mas fulfilling siya. Kasi dun mo mararamdaman na team kayong dalawa. Hindi ka niya iniwan. Parang ganun. Gano'ng katagal May pinaparinggan ka ba na asawa? Gano'ng katagal si Anton nun? Nung nagpunta dito? 2 weeks lang. Mga 10 days lang. Matagal rin. Oo. Enjoy siya sa pagiging tatay. Oo, super. Oo. Lalo nung iniwan ko sila 3 araw, may pasok pa ako eh. So maghapon silang 2 lang magkasama. Sabi, parang inaano niya na, hindi pala madali. Oo naman. Diba? Oo. What more kako ko sa'yo lumabas yan. Pero so at least, nakita mo siya na hindi ka niya iniwan. Like, magkaiba lang talaga yung geographical location ninyo. Andun siya, andito ka. Pero hindi ka niya iniwan. Ay, hindi naman. Oh. Pero totoo yung sinasabi ng Ubi kanina, yung first 2 months, pagkapanganak mo, talagang feeling mo total wreck ka. Kasi naalala ko nung first 2 months na yun, nakikipaghiwalay ako kay Anton. Na talaga. Nanay ko, ayoko na. Sabi ko, ikaw, pwede ka matulog anytime. Ako hindi pwede. Kasi di ko pa naintindihan. Siyempre, first time, diba? Just like yung body changes mo, shucks, hindi na ako to. Parang hindi mo na makilala sarili mo. Pag first pregnancy, pag panganak mo ng unang Lalo na beses. yung sore, yung boobs mo. Tapos may colic pa yung bata, yung iyak ng iyak, hindi mo maintindihan, di ba? May nag-message sa Viber. Check ko lang Tsaka picture yung pinadala. Maverick sent a photo message. Dick pic pa na yun. Tito yun ni Mike.
Yan yung mga death threats mo eh. Tite. Tite. Ay, nako. Kasi halo-halo mo. Oo. Nandiyan na dumating na. Oo. Sponsored by? Sponsored by Halo Hilo. Yummy. Yung Halo Hilo pala, yung may-ari niyan, best friend ko, meron siyang branch sa La Union. Actually, yun talaga yung main sa La Union. Ang location niya ay nandun siya sa harap ng famous 7-Eleven sa San Juan, La Union. Oh, okay. Tapos, meron din siya ngayon dyan sa Good Food sa UP. Halo Hilo. So, ito na lang ang halo-hilo mo. Hindi na yung nahihilo ka kasama mo si Donkey. So, yun. So, mula sa kaboses niyo magpo-postpartum over postpartum. Kay Asko. Mula sa kaboses ninyong nagwi-weave tuwing gabi, pero me time pa rin, Jeannie Lakay. Mula sa kabos yung nagsasabing, nag-church na po ako every Sunday, Jeline Cubillas. At mula sa kaboses niyong trying to be optimistic all the time, si D, kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.